So ayun na nga mga pre, may bibigyan po tayo ng reaksyon ngayon patungkol dito kay Sara Duterte na pumunta po ng Congress na hindi po siya nanumpa, no? Ang tanong bakit kaya? No, so yan bibigyan po natin yan ng reaksyon. And of course, etong si dating Pangulong Duterte o Digong, no? Na ayon dito kay Arlene Stone ay binibigyan daw po siya or pinapagamit ni Kibuloy ng pastoral. KO! Alam nyo na, ibig sabihin nun, pag sinabing gumamit. Okay? Ayon po yan kay Arlene Stone. Yan po ang isa sa bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Anyway, unahin muna natin tong kay Arlene Stone. Okay? Pahuli natin yung kay Sara Duterte. Okay? May video po akong ipaparinig sa inyo, no? Pasensya na, brown out. Kaya ganito yung sit-up natin ngayon. Okay? May video po dito. Hinaan ko lang yung brightness. Ayan, may video po dito na interview po kay Arlene Stone, no? Ni Katon Ying. Ayan. So, bigyan po natin ito ng reaksyon. And syempre, no, huwag kalimutang mag-like, mag-share sa ating video ngayon. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe and ring the notification bell. Okay? So, yun nga mga pre, no? Ito po, pakinggan at bigyan po natin ng reaksyon. Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. Tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Uy. Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close Ay, grabe. Sa iba pa ng mga friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron agoy! Sino ba yung mga kaklose ni Kibuloy? Unang-una, papangalanan ko si Digong. Kaklose po kaklose po yung pinag-uusapan dito. Si Digong. Sino pa? Si Sara Duterte. Siyempre, babae yun. Ibang usapan yun. Si Bongo. Mga kaklose po yung pinag-uusapan ng mga kaibigan si Bato de la Rosa. KO! Kayo, pangalanan nyo rin dyan sa comment section. Sino pa yung mga kaklose? So, ayon dito kay Arlene Stone sa mga sinabi niya, no, na may mga pastoral daw po si Kibuloy. Tapos, yun yung parang pinapahiram or pinapagamit doon kay Digong. Hindi lang po kay Digong, sa mga kaklose din po, no, nitong si Kibuloy. So, in short, may pluk-plukan na nangyari. KO! Diba? Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng pluk-plukan. So, eto ngayon. Eto pala, si Arlene Stone ay may nadiskubre, no? Dito kay Kibuloy at kay Digong. Siyempre, magtrupa sila. Diba? Magtrupa sila, so nagbibigayan sila. Ganun ba yun? Ay, sige pre, meron akong pastoral dito ngayon, medyo, maganda to. Sexy pa, ma-merge kayo. Diba? Sige, ibigay ko muna sa'yo to. Ikaw munang bahala dito, pre, ha? Ewan ko kung pre ba yung tawag nila, no? Sample ko lang po yun, no? So, eto si Arlene Stone, marami po talaga itong nalalaman. Kasi hindi naman niya kayang sabihin lahat ng nalalaman niya sa loob ng isang araw. Diba? May oras talaga na pag naisip niya, ay, ito nga pala yung nangyari, ito sasabihin ko. Ito pa yung kasunod. Nung nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa? So, inialok siya. Inalok siya ni Kibuloy, si Digong na, or eto na, no? May pastoral tayo dito. Baka gusto mo. Parang ganun. Ayon po dito sa mga napapakinggan natin balita ngayon. Okay? Nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Nako. KO!
Yes, Ka Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo Hindi, medyo kan yun. nasaan po Ako, yung ako hindi na ako nagulat kasi si Duterte nga noon nakikipaghalikan sa harap ng camera eh. Hindi ko alam kung sinong babae yun, pero balita ko yung babae na yun, may ano daw yun, may partner daw. Tapos sinalikan ni Digong, wag na po tayo magtaka kung ganun. 'Di ba? Hindi na po nakakapagtaka yan. Ako hindi na ako nagulat. Sa mga ganyang mga lumalabas ngayon na balita. Ang pangit lang dito, sa ganun, hindi na nakakagulat yun. Kasi nakita naman natin in public. Ang nakakagulat dito, yung pastoral mga minor. Okay? Na ipinapasa di umano ni Kibuloy itong mga minor doon kay Digong. Diba? Yun yung nakakagulat. Pero sa pagiging mahilig ni Digong sa babae, hindi na siguro yan nakakagulat. Diba? It's normal naman siguro sa lalaki na magkagusto sa isang babae or di kaya ganon. Kaya nga lang, ito, ibang usapan to. Minor to eh. Diba? KO. Tuloy natin. victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang ating gustong ipanawagan sa ating government, Ka Tunying and Ka Jerry, na sana itong mga pastoral, yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang mga totoong pastoral kasi tayo ay peking pastoral. Nako. Kasi dumating sila, wala na ako doon sa loob. No? So sana panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Yun yung from the makers of yun yung video, no? Talagang matindi. And soothe your baby. Matindi, sabi nga nung mga supporter ng mga Duterte, ay matinding akusasyon yan, patunayan nyo ngayon. Aba, oo. Si Arlene Stone, ako'y talagang sa nakikita ko, nagsasabi siya ng totoo. Kasi, Kibuloy pa nga lang, dami niyang alam di ba? Marami nang alam yan, si Arlene Stone. No? Or Arlene Rax. Tingnan nyo yung mga nilabas niyang baho ni Kibuloy. Totoo. Diba? Totoo lahat. Kasi nandyan siya noon. Alam niya yung nangyayari. Nakikita niya. Diba? Oo. Kaya kayo, wag nyo na kasing pagtakpan yung mali. Oo. Nako, sana wag mangyari sa inyong anak yan. Ha? Grabe kayo makapagtakip sa mga manyakis. So maliwanag po yan. Dinadawit po dito si Digong na si Kibuloy ay binibigyan di umano si Digong ng preskong pastoral. At yun yung kinakain o ginagamit. Diba? Nakakagulat, diba? Okay, magulat. Ganun talaga. Diba? So, yun. Sa mga maka-Duterte dyan, hindi ko alam kung paano nyo ito dedepensahan. Kasi si Arlene Stone, napatunayan na naman na ito ay talagang nagsasabi ng totoo. Tingnan mo yung mga nilabas niya kay Kibuloy noon, ito totoong totoo. Diba? Ngayon, kay Digong naman. Tapos, dedepensa nyo naman. Diba? Hindi ko alam anong gagawin yung depensa dyan. Pero sa nakikita ko, talagang may hangganan yung lahat. Noon, pasarap kayo. Ngayon, magpapakahirap na kayo. Unti-unti na kayong sinisingil. Diba? Ayun yun. So ngayon mga pre, pag-usapan natin itong kay Sara Duterte kasi hindi po siya nanumpa Pumasok siya doon sa Kongreso, pero hindi siya nanumpa. May babasahin ako dito, na isang post sa Facebook, no? Sabi dito, may mga minensyong pangalan dito Lincoln Oy Ong V, Senate Michael Yang Hong Ming V, Senate Committee on Accountability of Republic Officers and Investigations, issued in 2023. The Supreme Court did not make a distinction between witness and resource
person. In fact, it constantly referred to resource persons in relation to the contempt powers of Congress. Like I said, taking an oath ensures that Congress can perfect its right to cite a resource person in contempt if he or she is not telling the truth on a relevant question in aid of legislation. At least, si GMA, hindi abogada, ano ang excuse ni Sara? Ito kasi yan, si Sara Duterte nakakapagtaka bakit hindi siya nanumpa, no? Pagdating niya diyan sa Congress, no? Kasi ang pangit naman, darating ka diyan, hindi ka nanumpa, mamaya purong kasinungalingan yung pinagsasabi mo diyan. 'Di ba? Kasi pag ikaw ay nanumpa at nagsinungaling ka, maaari kang makontempt o makulong diyan. Kasi sinungaling ka eh. Nagsinungaling ka eh. Ngayon, si Sara Duterte, bakit hindi nanumpa? Yun yung tanong ngayon. Para sa akin lang po ito Kaya siguro hindi nanumpa itong si Sara Duterte kasi puro kasinungalingan yung sasabihin niya dyan. At marami pa siyang palusot. At matindi ito si Sara Duterte, alam niyo kung bakit. Para itong demonyo eh. Oo, punta kay Marcolita, bubulong-bulong doon. Oo, ganyan yung mga demonyo, bumubulong. Punta doon kay Gloria Macapalang Ulo. Gloria Macapagal Arroyo. Punta siya doon. Anong ginawa? Ay, binulungan din. Ano to? Ano to yung Ayan tuloy nakita sa camera. Oo, nagbubulong-bulungan kayo doon. Marami nang papasok sa isipan namin. Alam nyo, si Sara lang po yung gumawa niyan. 'Di ba? Si Sara lang. Binulungan niya si Marcolita, si Gloria. Si Gloria noon, may to sa leeg pero ngayon ba't wala na? 'Di ba? Sara Duterte, papaano kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo diyan sa Kongreso kung hindi ka nanumpa? KO. Manumpa ka kasi. Kasi hindi ka naman maaaring cite in contempt diyan sa Congress kung hindi ka nanumpa. Wala silang power diyan. Pero pag ikaw ay nanumpa at magsasalita ka diyan, maaari kang ma-cite in contempt kung nagsisinungaling ka. Pero nagtataka ako, bakit pala nakapagsalita si Sara diyan sa Congress kung hindi naman siya pala nanumpa? Ano to, hindi nila napansin 'yun? 'Di ba? Parang ang dating dito nautakan kayo ni Sara. Hindi ko alam kung yun yung payo ng lawyer niya, 'di ba? Palusot, 'di ba? Palusot. So, yun po ito si Sara Duterte talaga ay wala talaga, mahirap po ito iboto, no? Lalo na sa presidente, no? Maging presidente siya. Yun kasi yung hangad niya eh. Mahirap. Oo. Lalong maghihirap yung ating bansa. Lalo tayong gagapang sa lupa. Kasi ang mamahalin po nila, hindi naman po tayong mga Pilipino. Okay? Totoo po yan. Mga inchik po. Dadami yung inchik dito sa ating bansa. Tapos eto pa. Ngayon, medyo nag-aaway sa West Philippine Sea. Dahil si PBBM yung presidente. Pag si Sara na po ang nakaupo bilang isang presidente sa 2028, kahit malabo, pagbigyan natin. Kahit kung si Sara Duterte ang makaupo dyan sa pagiging presidente sa 2028, tandaan nyo, ngayon, si PBBM yung nakaupo, nag-aaway dyan sa West Philippine Sea. Pero pag si Sara na, wala na pong away na mangyayari. Peaceful na po yan. Marami ng Pilipinong makakapangisda dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi ibibigay na yung West Philippine Sea dun sa... Yung karapatan, ibibigay na sa mga inchik eh. Yung atin, ipapamigay ng mga yan. Sigurado yan. Katulad nung ginawa ng tatay niya. Kaya nakapangisda tayo dyan dahil ang may karapatan noon, yung mga inchik na yan. Diyan sa West Philippine Sea. O, diba? Ngayon kasi ang ating Pangulo, pinaglalaban
pinaglalaban po yung atin. Kaya medyo may gulo talaga. Diba? Di naman sa makikipag-away yung ating Pangulo, pero ipaglaban natin yung atin. Hindi pwede magpasakop. Hindi tayo pwede magpasakop. Diba? Magpapasakop ka sa mga dayuhan? Oo. Yun yun. Yun yung kaibahan ng presidente noon at presidente ngayon. At kung si Sara man yung manalo, ay magtutuloy-tuloy po yung yung paghihirap ng mga Pilipino. Yun po yun. At maraming budget na hindi naman tayo magbi-benefits. Sila ang magbi-benefits. At eto na nga yung sinasabi ko. Kinagat natin. Ako naawa naman ako kay sino nga yung may sakit? Doc Willie Ong, naawa naman ako kay Doc Willie Ong. Maraming nagpunten sa kanya, maraming naawa. Ako, isa na ako dun sa naawa. Pero, kaka-upload lang kanina. Si Bongo, may mensahe kay Doc Willie Ong. Tapos, yung video ni Bongo, naka-upload sa channel ni Doc Willie Ong. Alam naman natin kung gaano ang daming followers ni Doc Willie Ong, okay? At alam natin kung paano siya nag-viral ngayon. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit siningit si Bongo doon? Ano yan? Promotion? Pinopromote na si Bongo? Kasi darating na yung eleksyon? Sir Doc Willie Ong, kami po ay pinagdadasal ka po namin, naaawa po kami sa'yo. Pero yung ganyang strategiya na merong magsasalita sa channel mo, na katulad nila Bongo, karapatan mo po yan. Okay? Pero hindi po kami bubuto dyan. KO! Oo. Kahit pa i-promote mo yan sila, Sir Doc Willie Ong, di kami bubuto dyan. Oo. Iba naman po yung pagbigyan natin. Iba naman. Concern lang po kami sa'yo, Sir Doc Willie Ong. Pero kung sisingitan na nito mga Bongo na to, oo, pasensya na. Hindi po kami bubuto. Gulat ako, nandun na si Bongo, nagsasalita. Concern ko no kay Doc Willie Ong, nagsasalita siya doon, ganyan. Karapatan niya naman yan, pero hindi niyo makukuha yung loob namin. Di kasi kami uto-uto eh. Sabi ko nga, no more dutain na. No more dutain na. Huwag po nating i-bash si Doc Willie Ong. Dapat pagdasal lang po natin yan. Pero itong mga ganitong klaseng strategy to eh. Diba? Huwag po tayong papabilog dyan. Porket nandyan sa channel niya, nagsasalita, susuportahan natin. No way. Diba? Yun po yun. So, yun, yung masasabi ko dito sa video na to. Basta, ano lang tayo. Kumbaga, tingnan natin kung ano yung tama. At kung sa tingin natin ay may mali na at huwag nating suportahan. Katulad ni Bongo, yung pagsasalita niya dyan, may mali na yan eh. May mali na yan eh. Sa akin lang yun ha. Tapos si Bongo pupunta simbahan, nagsisimba, naka-camera, mali na yan eh. Ano naman pa, gusto mong palabasin na makadiyos ka? Walang ganun. Hindi kami ganun, Bongo. Diba? So, yun lang po yung masasabi ko dito sa ating video na to. At si Sara Duterte, okay, kayo, anong magiging komento nyo kay Sara Duterte? Nagsalita dyan sa Congress, pero hindi nanumpa. Tapos bumulong-bulong pa doon kay Marcolita, Gloria Macapagal Arroyo. Parang demonyo ba na bumubulong ba? Kayo, anong masasabi nyo doon? Comment down below mga pre. Baka mamaya may live po tayo. Okay, abang-abangan nyo po yan. At ngayon, wala tayong brown out. KO! Diba? Brown out po ngayon. So, kayo, sa tingin ko, naman kayo, matatalino na kayo eh. No? Tingnan natin kung sino yung nasa tama at may tama. Diba? Kung sila yung may tama, huwag natin suportahan. Diba? Doon lang palagi tayo sa tama at iwasan natin yung mga taong may tama. Diba? So, yun lang. Sara Duterte. Oo.
Pinagyayabang nyo naman ng mga kampon mo na mataas daw yung ratings mo, pero anong mapapala ng ratings mo kung wala ka namang ginawa? Ano yan, panay ratings lang, pero walang gawa. Pagdating ng baha, tatakbo. Iiwas. Takot sa baha. Ay, nako. Hindi namin kailangan yung ganun. No? Binuto ka ng mga Pilipino ng dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan mo yan. Binuto ka namin ng dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, nabudol mo kami. Akala namin magsisilbi ka sa bansang ito. Sa mga Pilipino. Pero ang pinagsisilbihan mo, ang manyakis na si Kibuloy. Ang mga kulto ang pinagsisilbihan mo. Ang mga inchik ang pinagsisilbihan nyo. Sa West Philippine Sea nga, no comment ka nga dyan eh. Kasi ang nang-aapi sa kapwa natin Pilipino ay ang sinusuportahan mong mga inchik. Diba? No comment ka. Ang tatapang nyo pag Pilipino. Tatapang nyo. Pero pag inchik na, hindi nyo kaya. Oo. Putang ina niyang inchik na sinusuportahan nyo. Ha? Oo, yung mga nang-aapi sa ating ating mga kababayan Oo, mga ulul yung mga inchik na yan na pinagtatanggol nyo. O ngayon, eto na, lumabas na naman yung issue ni Digong na nagsishare daw si Kibuloy, nagsishare di umano si Kibuloy ng babae o pastoral kay Digong at ginagamit di umano ni Digong yung minor na yon. O ano yon? Diba? Mukhang mabubuksan na naman yung usaping yan. Nang dahil yan kay Arlene Stone. Oo. Diba? So lagot kayo. Hindi lang pala si Kibuloy yung manyakis kung totoo man yan. Diba? Nagkaroon din pala tayo ng manyakis na presidente kung totoo man yan. Ha? Syempre si Digong nga, pakis-kis pa nga sa harapan ng camera eh. O sino yung hinalikan niya noon sa harap ng camera? Isang babae. O diba? Hinalikan niya. Ang galing. Kaya tayo po ay nako, ingat-ingat lang sa mga ibubuto natin. Huwag tayong padalos-dalos. Okay? Sana sa susunod ito si Sara ay ano na yan, manumpa, no? At pag nagkamali, ay nako, anong patagalin yan? Diba? So yun lang guys, salamat sa mga sumama sa ating video ngayon at mamaya may live po tayo pag brown out lang po kasi ngayon eh. Ha? Kita-kits po tayo ulit mamaya. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe and also ring the notification bell mga pre para updated po kayo sa mga uploads natin. So yun lang mga pre. Ingat-ingat. Bye-bye and God bless.